Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. And yung topic po natin for today is sensitive ka ba sa kasalanan? And yung topic po nato is blameless. And may kita po to sa Job chapter 1 verse 1. There was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. May isang lalaki sa lupain ng Az na ang pangalan ay Job. Ang lalaking iyon ay walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. So ngayon po, i-share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Sa teaching po tayo, first teaching, being blameless requires sensitivity to sin. So, yung mga taong pong blameless, yung mga taong walang mga kasalanan, hindi sila nagkakaroon ng kasalanan, hindi dahil sa perfect sila. Bagkus hindi sila nagkakaroon ng kasalanan dahil sa sensitivity nila sa kasalanan na hindi sila parang laging nagkakaroon ng kasalanan na parang iniisip nila na hindi talaga dapat nagkakasala. So, kaya po naging blameless sila. So, sa second teaching naman po, being blameless means fearing God. So, kapag isa kang blameless na tao, yung taong walang kasalanan or kapintasan pa yun, ibig sabihin lang noon, meron kang takot sa Diyos dahil nga hindi ka na magagawa ng kasalanan kung may takot ka sa Diyos, diba? So, sa third teaching po, being blameless is walking with God. So, yung taong walang kasalanan or being a blameless na tao, sila po yung mga taong naglalakad kasama ang ating Panginoon sa araw-araw na pumuhay nila or kasama yung banal na espiritu dahil nga ang banal na espiritu ang siyang nagpapaalala sa atin na kung paano tayo mabuhay ng matuwid sa pang-araw-araw. Ngayon naman po, i-share ko naman po yung sa application. First application, hate sin and everything evil. So, yung mga masasamang bagay po na alam natin na magiging kasalanan siya bandang huli, yung mga bagay na masasama, kamuhian natin yung mga bagay na to dahil hindi naman tayo dapat nagkakaroon ng pagkakasala, na dapat mga bagay na to is alisin natin sa mga buhay natin na hindi natin sila kailangan na panghabang buhay. So, sa second application, examine your heart regularly. So, magkaroon ka ng test sa pang-araw-araw na buhay mo tungkol sa puso mo kung every time ba na gumagawa ka ng kasamaan, meron bang guilt na nararamdaman? Kasi kung may guilt ka na nararamdaman sa first day pa lang na nakagawa ka ng kasalanan, hindi mo na ito kailangan gawin. Pero kung paulit-ulit mo siya na ginagawa, or sa second day, third day, fourth day, kahit makailang abot ka pa ng araw, pag every time na gumagawa ka ng kasalanan, yung puso mo hindi na siya magkakaroon pa ng guilt sa mga ginagawa mo. So, sa third application, make your Heavenly Father proud. So, yung sa mga ginagawa nating bagay, hayaan natin na maging proud yung Panginoon sa ginagawa nating mga bagay sa buhay natin. Iwasan natin yung mga masasamang gawain na gaya ng sinabi ng Panginoon na hindi naman dapat natin ginagawa. And sa bagay na yun, nagiging proud na siya sa atin. So, sa discussion na po tayo, how can we practically live a more blameless life? So, para tayo mabuhay ng tao na hindi makasalanan or blameless na tao, magbasa tayo ng Biblia palagi dahil nga doon nasusulat yung mga parang rules and regulation natin bilang tao. So, every time na nagbabasa tayo ng Biblia, malalaman natin doon yung mga hindi dapat gawin natin bilang mga tao or mga taong nabubuhay. So, ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.